Hello po mga manay, magandang araw sa ating lahat at ready na po ba ang ating mga viewers ngayon dahil ito ay pangkabuhayan recipe na naman ang aking ituturo sa inyo, ang aking super moist choco brownies, tapos meron tayong choco peanut butter brownies. Super moist yan, ito yung gusto natin yung nagka-crack yung ibabaw, di ba? Ayan kita nyo yan. So napakadali lang nito mga manay, kaya naman huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. So dito meron akong 3 cups ng all-purpose flour. Salain pong maigi, 2 beses para po walang buo-buo. At gagamit tayo ng 1 1/2 cup ng cocoa powder. Gamit ko ay Bakersfield Premium Dark Red. So ito po ay 1 1/2 cup ang sukat. Then ilagay na natin dito. Then dito para mayroon siyang palo ng pait, maghahalo tayo ng coffee powder. So, mga 2 teaspoons, mga manay. Then, mimix natin. So, kailangan natin mamix ng maayos. At huwag kayong mag-alala ha, dahil dito sa recipe na to, hindi naman to ma-overmix. Dahil wala naman tayo ditong nilalagay na baking powder, mga manay. So, halu-haluin ko lamang. Dahil marami ang nag-message, marami ang nag-comment doon sa aking post na choco brownies. So, ito na po. Malakas kayo sa akin kaya isi-share ko yan sa inyo. So, step by step to. So, once na okay na, ang gagawin natin, set aside muna natin to. Tapos, kukuha tayo ng isang malaking lagayan na malinis. Siyempre, kailangan malinis. Alangang marumi. So, dito maglalagay tayo ng 3 1/2 cup ng brown sugar. Ngayon, kung wala kayong brown sugar, pwede rin naman ng white sugar. Pero para sa akin mga manay, mas maganda po yung dark at brown sugar para moist yung ating brownies. Then, meron tayo ditong 9 na piraso na large egg. Okay. So, ilagay na natin yan lahat. Kung meron kayong hand mixer, stand mixer, mas mainam para mabilis. Then, maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng asin para balance po. Then, haluin po natin. Ang laki nitong aking whisk. Ayan. So, kailangan natin mahalo ng maigi. Yung kamay ng anak ko, di ba? Dumadampot ng asukal. Gustong mamapak. So, dito po mga manay, kailangan natin mamix ng maigi yung ating sugar para po makuha natin yung nagka-crack sa ibabaw. Di ba yung parang nagpe-flaky siya sa ibabaw yung ating brownies. So, make sure natin na kailangan mix na maigi yung sugar natin. Ayan. Kaya kung meron kayong hand mixer, stand mixer, gamitin nyo. Pero kung wala, ayan, gawin nyo tong ginagawa ko. So, halo ng halo at kailangan mamix din natin na maigi yung egg sa sugar na wala pong buo-buo na nakikita nyo. Ayan. So, itodo nyo ng paghalo gaya nito. Then, kapag nakita nyo na halong-halo na po yung ating sugar at yung egg, so ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng 600 ml na melted butter. Unsalted butter to mga manay. Yan, ilalagay na natin lahat. Then, imimix ulit natin. So, napakadali lang nitong brownies na to mga manay. Ang technique lang dito is makuha mo ng maayos yung paghalo ng sugar with egg. Then, yung pag-bake ng maayos din. Dahil kapag sumobra sa baking time, magiging dry at magiging crumbly siya. Yung parang nadudurog. So, ang kailangan natin is moist. Then, flaky yung ibabaw. Yung parang nagbabalat-balat yung ibabaw niya. So, hinahalo lang natin to. Then, kung gusto niyo ng maraming timpla, dodoblehin niyo lamang tong recipe ko ha. I-double niyo lang po ito para makapag-create or makagawa kayo ng maraming brownies. So, kapag okay na to, ang gagawin natin, kunin na natin yung sinet aside natin kanina. So, maglalagay lang ako ng pinakabuta sa gitna. Ganyan. Then, ilalagay ko na po lahat. So, wala na akong ititira. Yan, ibuhos nyo lahat. Kapag hand mixer, saglit lang to mga manay. Pero kasi meron tayong mga viewers dito na nanonood na walang hand mixer, walang stand mixer. So, pinapakita ko yung ganitong proseso. At kung wala kayong oven, ayan sa mga magtatanong, lagi kong nababasa yan. Pwede to sa improvised oven, pwede rin po sa kawali, pwede rin po to sa air fryer. So, hahaluin ko lamang po ng maigi. Gaya ng ginagawa ko. Huwag kayong matakot na baka mamaya ma-overmix kasi wala naman tayo rito nilagay na baking soda at baking powder. Kaya okay lang tong haluin mo ng maigi.
So, kailangan talaga mahalo ng maigi. Wala tayong makikita na buo-buong harina. Ayan, yung nakikita nyo sa gilid, kailangan scrape nyo yan palibot. Yan nga lang, habang hinahalo to, bumibigat. Kasi hindi naman siya yung malabnaw ang texture nito. As in, malapot talaga. Then, gamit na lang kayo ng scraper para at least, ayan o, nalilinis natin ng maayos yung ating panghalo. Para mas namimix din po natin ng maayos. Then, gumamit na ako rito ng ating whisk. So, ganyan lang po. Itataktak ninyo kasi dumidikit yan eh. Ayan. So, kapag may mga chikiting kayo, nako panigurado, yung anak ko ganito, dinudot-dot niya, tinitikman. Then, kapag naging smooth na, gaya nito, kita nyo, di ba? Yung pagkalapot niya is yung sakto lang, hindi naman din sobrang lapot at hindi rin malabnaw. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng French vanilla, gamit ko ay Flavor Aid. So, 1 tablespoon lang mga manay para ma-enhance at lalo na para mabango po habang binibake yung ating brownies. Then, mix ulit natin. So, dahil Christmas party na, di ba? Yung mga bata, syempre, di ba, may mga potluck yan sa school. Then, syempre, kailangan rumakit din tayo. Ito rin yung time para mas marami tayong pa-order dahil yung mga nanay, di ba, yung iba ayaw na magluto, ayaw na mag-bake. So, isang idea rin to na pwede tayong dumiskarte. So, eto, meron akong 450 grams na chopped or grated na chocolate compound. So, ang gamit ko po ay dark chocolate ng Bakersfield. Para yung ating brownies mga manay, hindi siya yung nakakaumay na sobrang tamis. Kasi ang gamit nating chocolate is dark chocolate compound. So, nilagay ko lang dyan lahat. Pwede nyo naman i-chop yan, pero sa akin ginawa ko, kinayod ko gamit yung pang-keso. Para as in talagang pinong-pino. Ngayon, kung meron kayong microwave oven, i-microwave niyo po at least 1 minute lang para hindi naman po overheat yung ating chocolate. Then, haluin lang po natin. Pero para sa akin mga manay, mas gusto ko yung ganito. Kasi, kumbaga pag kinakain mo yung brownies, talagang lasang-lasa mo yung chocolate talaga. Pero yun nga, kung mayroon kayong microwave, i-microwave ninyo. Then, pa-fold lang po yung paghalo. Ganyan lang para mahalo natin ng maigi. Syempre, para din pantay, hindi lang sa ibabaw may chocolate. Lahat po ay magkakameron ng ating chocolate hanggang ilalim. O baka may mag-comment na naman dyan na manay, ang tagal naman. Skip nyo na lamang po kapag natatagalan kayo. Kasi mga manay, ang pangnegosyo, kailangan pinaglalaanan ng oras, aral, lalo na libre tong recipe na to. At ayoko namang i-skip yung mga detalye na kailangan ninyong maintindihan talaga ng maayos para hindi rin kayo magkakamali. At dahil okay na to, so pwede tayo maglagay sa ating tray. So gagamit po ako ng tray na to. Ito yung normal size ng pang bakery tray. Pero ilalagay ko na rin po sa screen natin yung size nitong aking tray na gamit para po may idea kayo. So dito sa recipe na to, magkakasya po lahat yung isang timplahan natin sa isang tray na to. Then spread lang po natin. Ayan. Palibot. Dahan-dahan po para po pantay. Para hindi yung umbok yung gilid or umbok yung ibabaw pero sa gilid naman manipis. Kailangan po pantay. So, ganyan. Hindi kailangan natin madaliin. Then, kapag napapakinis na natin, ayan. So, nailagay ko na po lahat yung ating nagawa na brownies butter. So, dito, pwede tayo maglagay ng pang-toppings natin. Or pwede naman kung ayaw ninyo, ganito na lang, diretso nyo nang i-bake. So, dahil gusto natin may topping sa ibabaw, so maglalagay po ako ng cashew, diced cashew. Or pwede kayong gumamit ng toasted peanut. Or kung ano yung gusto ninyo, maglagay kayo. Or pwede rin naman yung mga sprinkles, mga manay. So, konti lang yung nilagay ko para hindi naman siya yung sobrang dikit-dikit dyan. Dahil maglalagay pa ako ng sliced almonds. Bali, dito lang ako sa kabilang side maglalagay ng sliced almonds. Kasi dun sa kabila, maglalagay tayo mamaya ng peanut butter. So, ito ay optional mga manay ha. Kung wala kayo neto, skip nyo lang to. Pwede naman yung toasted nuts.
yung mani. Pwedeng-pwede naman po yun. Ganyan lang. Dalangan nyo lang, pwede naman. Pero kung marami kayong pang toppings dyan, di itodo nyo na. So, dito sa kabilang side na to, ito yung gagamitin ko, yung aking homemade peanut butter. Ako yung may gawa nito, mga manay. So, pwede kayo mag-order niyan online. So, maglalagay tayo dito ng peanut butter. Nilagay ko siya sa isang piping bag, tapos binutasan ko lang ng maliit. Then, parang magdi-drizzle lang tayo. Bali, ganito lang po yung gawin natin. Pa-wave-wave lang natin ng ganito. Ayan. Para yung ating choco brownies, may malalasahan kang peanut butter. But again, ito rin po ay optional. Pero kung gusto nyo nga makapag-create ng iba't ibang flavor, ganting gawin nyo. Tapos gumamit ako dito netong cake tester. Then, nag-wave lang ako ng ganyan. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng toothpick. Basta yung malinis, mga manay, huwag yung gamit. Then, once na okay na, so pwede na natin tong i-bake sa ating oven. At dapat po naka-preheat na yung ating oven ng 180 Celsius. I-bake natin to ng at least 40 minutes. Then, after ng ilang minuto, eto na mga manay at mainit-init pa talaga ang ating kakaluto lang at kakahango lang sa oven yung ating choco brownies. At papakita ko sa inyo ng malapitan. Ito yung gusto natin ma-achieve, di ba? Ayan yung parang nagbabalat-balat na brownie sa ibabaw. So, ang kailangan lang talaga is tamang pagbi-bake. At syempre, wag natin patagalin sa oven para hindi siya maging dry and crumbly. Then, palamigin lang natin yan. Tapos, once na okay na, so, malamig na to, so, pwede na tayong mag-cut. So, mas mainam po na ikakat nyo siya kapag malamig na. Huwag nyo pong ikat ng mainit pa kasi kapag mainit pa, malambot po yan at talaga may tendency na madurog. So, yung pangkat ko mga manay, pwede kayong gumamit ng plastic scraper. Gaya nitong gamit ko kasi hindi dumidikit yung ating brownies kahit na malagkit yung kanyang loob kasi super moist talaga to mga manay. Then, sa mga magtatanong, manay, ano yung sukat ng slice ng brownies mo, ano yung timbang. Wala po akong timbang nito mga manay ha kasi by cutting po talaga yung ginagawa ko. So kung ano yung kalabasan nito, ayun yung ilalagay ko sa per box ng ating brownies. Then yung kanyang size, hindi naman siya bite size na yung sobrang liit. Normal size siya ng brownies mga manay. At kita nyo naman bawat slice ko, ito yung gusto natin, yung nagka-crack sa ibabaw. Ang bango. Amoy na amoy ko talaga yung chocolate kasi kita nyo naman yung chocolate na nilagay natin, di ba? 450 grams, kaya hindi talaga tinipid. At eto na. So, tapos na tayong mag-slice. Then, pwede na natin tong ilagay sa ating mga box. Pwede rin naman sa tub. Kung saan nyo gustong ilagay, kayo yung masusunod. So, ito yung aking gamit para dagdag idea rin. Then, ito yung normal na size na pang brownies mga manay. At ito naman yung sukat. Screenshot nyo na lang po para sa mga nagtatanong. Ito yung sukat ng ating brownies. So, dito ang magkakasya lang ay 6 na piraso. At dito sa ating recipe, bago tayo maglagay sa box, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-moist yung ating choco brownies. Lapit ko sa inyo. Ayan, kita nyo yan? Kita nyo yun? Ayan di ba? Napakasarap nito talaga sa kape, sa tsaa. Kasi hindi siya yung sobrang tamis. Kasi ang gamit natin is dark chocolate compound ng Bakersfield. Kaya naman hindi nakakaumay. As in, napakasarap. So, lagay na tayo sa box. Naglagay din ako ng, ito yung parchment paper. Para magandang tignan, elegante. Lalo na kung pambenta po. So, ito kasi marami akong order kaya sabi ko, i-video ko na para naman pagkakitaan nyo rin. Siyempre mga manay, gusto ko rin kumita kayo this coming Christmas. At siyempre, hindi lang naman pang Christmas to dahil ang mga tao mahilig talaga sa something sweet gaya nito. Ang Pilipino mahilig sa brownies. At isang dagdag idea na pwede nyong pang negosyo. So, nakita nyo, di ba? Hindi siya maliit. Sakto lang yung size niya. Dahan-dahan kong nilalagay. Grabe, super moist talaga mga manay.
Gusto ko nang kumain pero sakto lang talaga 'to. Kasi sa isang tray, 8 box po ng ganitong size yung magagawa natin. At isang tip din po mga manay, kung papasukin nyo tong negosyo, mas mainam po na bumili tayo ng maramihang sangkap para po lumiliit yung ating costing. Mas malaki yung kita. So dito, ayan, malapitan. Kita nyo, di ba, napaka-moist. At ang ganda ng pagkakabake natin, hindi siya yung umalsa na, alam mo yun, yung parang nagiging dry na. Ito, moist po talaga at ang ganda ng pagka-crack sa ibabaw. So, eto na mga manay, nakagawa ako ng 8 pieces na choco brownies. Kasama na yung ating peanut butter choco brownies. Ayan. Diba, ang gandang tignan. Pwede rin kayo dyan mag-drizzle ng chocolate ganache sa ibabaw. Then, itong ating caramel bars, alam ko maraming magtatanong, Manay, paano po yung recipe nito? Meron na po akong naka-upload nito, panoorin nyo na lamang po step by step. At syempre para elegant, yung ating mga box, maglagay tayo ng sticker or kung meron na kayong sticker label na napagawa ninyo with your name, mas mainam para pwede kayong makontak ng inyong mga customer. Pero eto, kung pang regalo, pang giveaways, pambenta, napakagandang tignan na pwede nyo talagang matutunan at the same time, madali lang din naman siyang gawin. Again, kung wala kayong oven, pwede po to sa improvised oven mga manay ha, pwede rin po sa kawali. So alam ko magtatanong kayo manay, magkano ang nagastos mo dyan? So disclaimer lamang po, uunahan ko na kaagad kayo ha, ang bawat sangkap na aking ginamit ay base po sa presyo ng aking mga napamili. So dito po sa aking nagasto sa ating choco brownies, kasama na po lahat, pati packaging, ay gumastos lamang po ako ng 721 pesos, kasama na patigas ha. At pumapatak po na kada isang pack ng ating chocolate brownies ay 90 pesos po ang puhunan. So, pwede nyo tong ibenta ng at least 150 pesos at pwede na kayong tumubo ng 59 pesos kada isang pack. Pero dito naman sa aking caramel, eto mga manay, puhunan po ng isang pack ng ating caramel ay pumapatak ng 62 pesos kada isang pack. Pero pwede nyo itong ibenta ng 120 pesos. May kita na kayong 58 pesos kada isang box. At ayun lamang po mga manay, sana po ay nagustuhan nyo itong aking recipe at gusto ko po na pagkakitaan nyo. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!